Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pwede na ba tayo magsimula, Miss Ramirez? Tanong ni Josh dito. Kanina pa siya naiirita sa kaharap niyang babae. Nasa loob na sila ng opisina nito at wala yata itong ibang gustong gawin kundi haplusin ang kamay niya at magpakyut sa kanya. Hindi man niya lubos nakilala ang babae, naririnig naman niya na si Jam Ramirez ay isang spoiled brat. What she wants, she gets. Ultimo mga lalaking natitipuhan nito ay kaya nitong kunin, pero hindi siya. Hindi nito kayang bayaran ang pagkatao niya, lalo na ang pag-ibig niya. Iisa lamang ang babaeng mahal niya at si Alex iyon. Wala talaga siyang balak makipagkita pa sa babaeng kaharap niya kung hindi lang dahil sa ama nitong si Rob Ramirez na madalas niyang ka-business deal. Rob Ramirez was a business tycoon and one of the most powerful businessmen inside and outside of the country. Noong isang linggo lang ay tumawag sa kanya ang matanda na nasa ibang bansa ng panahong iyon at nagkaroon sila ng deal. Isang malaking proyekto ang gagawin nila kasama ang kaibigan niyang si Tristan na isang engineer. Tanging pirma na lang ni Mr. Ramirez sa kontrata ang kailangan para masimulan na ang proyekto. Ngunit sa pagkadismaya niya, nagkasakit si Mr. Ramirez at nasa isang ospital sa Amerika. Ang anak nitong si Jam ang ipinadala nito para kausapin niya. Hindi pa sila tapos mag-usap ni Jam nang tumunog ang cellphone nito. Saglit itong nagpaalam sa kanya para sagutin ang tawag. "Babalik agad ako," nakangiting sabi nito. Bumuga siya ng hangin at walang nagawa nang lumabas ito ng study room. Inayos na lang niya ang mga papeles niya. Habang ginagawa iyon, may napansin siya sa ibabaw ng isang maliit na mesa malapit sa kanya. Na-curious siya dahil tila pamilyar sa kanya ang bagay na iyon. Lumapit siya roon at nakitang isa iyong sketchbook. Ganoon na lamang ang pagkamangha niya nang buklatin niya iyon at makitang may sketches ng mga disenyo roon ng mga damit. At lahat ay may pirma ni Alexis Joy sa bandang ibaba ng bawat sketch. Malinaw na si Alex ang may-ari niyon. Paano napunta ang sketchbook ni Alex sa bahay na iyon? Magkakilala ba sina Alex at Jam? "Damn you, Jam! Hindi ko mapapatawad ang ginawa mo!" Galit na sabi ng isang boses ng lalaki mula sa labas ng study room. Na-curious si Josh. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa pintuan. Mukhang nag-aaway si Jam at ang bisita nito. Hindi niya ugaling makinig sa usapan ng may usapan, pero binuksan niya ng bahagya ang pinto para silipin ang mga ito. Ganoon na lamang ang panggigilalas niya nang mamukhaan niya ang lalaki. Bakit naroon si Robbie at kausap pa si Jam? Ano ang relasyon ng mga ito sa isa't isa? Iba ang pakiramdam niya. Natitiyak niya na may hindi magandang nangyayari at kailangan niyang malaman kung ano iyon. "Robbie, hindi mo ba ako namimiss? Mahal kita at alam kong mahal mo pa rin ako." Malambing na sabi ni Jam. Mukhang nakalimutan itong nandoon pa siya dahil hindi ito nahihiyang lakasan ang pahayag nito. "You're insane, Jam," matigas na sabi ni Robbie. Nakita niyang lumapit si Jam kay Robbie at walang anumang hinalikan sa mga labi ang lalaki. "Yes, as insane as you are, Robbie. Alam ko naman na ginagamit mo lang ang babaeng iyon dahil sikat siya at malaki ang maitutulong niya sa karir mo as a model, right? Kaya inaagaw ko lang ang kasikatan niya para mapunta iyon sa akin para pansinin at balikan mo uli ako." Nakangising wika ni Jam. Nagulat siya sa iba pa niyang narinig. Damn! Alex needed to know everything he just heard.
She needed him badly. Maghapong nakahiga sa kama si Alex. Wala siyang ibang nasa isip kundi kung paano niya malilinis ang pangalan niya. Kaaalis lang ni Yen. Inireport nito sa kanya ang mga nangyayari. Marami pa rin ang naghahanap sa kanya upang depensahan niya ang kanyang sarili. Nag-hire na rin siya ng abogado para humawak sa kaso niya. Hindi siya makapaniwala na idinemanda siya ni Jam Ramirez na dapat siya ang gumawa dahil siya naman talaga ang orihinal na nagmamay-ari ng Summer Sunshine Collection. Ang ipinagtataka niya ay kung paanong gayang-gaya ni Jam ang mga disenyo niya. Nawawala rin ang sketchbook niya kung saan naroon ang mga designs niya. Hindi rin niya makontak si Robbie na ilang araw nang hindi nagpapakita sa kanya. May kinalaman kaya si Robbie sa pagkawala ng sketchbook niya? Nasa ganoon siyang pag-iisip nang tumunog ang doorbell. Bumangon siya sa kama at binuksan ang pinto. Nagulat siya nang makita ang lalaking nakatayo sa harap niya. Binundol ng kaba ang kanyang dibdib nang maghugpong ang kanilang mga mata. Ang pakiramdam na iyon na ito lamang ang nakakapagbigay sa kanya. Pakiramdam niya ay napakatagal ng panahon nang hindi sila nagkita ni Josh, kaya gustong-gusto niyang yakapin ito ng mahigpit at siili ng halik sa mga labi. Subalit pinigilan na lang niya ang sarili at nanatiling kalmado kahit nagririgodon ang kanyang puso. "What are you doing here?" tanong ni Alex rito sa kabila ng matinding kaba. Napansin niyang ang ningning sa mga mata nito ay napalitan ng paglamlam at tila nawalan iyon ng liwanag nang magtanong siya. "I want to talk to you, Alex," sagot ni Josh. "Hindi ka na ba makapaghintay sa detalye ng wedding dress ni Kay? Kaya ikaw na mismo ang nagtungo rito, Josh?" Pinigilan niya ang mga luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata at kahit nasasaktan siya, ay ngumiti pa rin siya ng pilit. "Ganoon ba ka-importante sa iyo ang bagay na iyon at sinugod mo pa ako rito sa unit ko?" Biro niya kahit tila pinipilipit ang puso niya sa sobrang kirot na nararamdaman. Pilip din siya sa sarili niya dahil kahit nasasaktan na siya, ay nakuha pa niyang magbiro. "Yes. This is more important than anything else," seryosong sabi nito. "Ganun ba? Come in," aniya. Nauna na siyang naglakad papasok sa loob. Isinara nito ang pinto at sumunod sa kanya. "May kukunin lang ako sa loob ng kwarto," aniyang hindi sumusulyap dito. Nag-aalala siya na baka mahalata nito ang namamasa niyang mga mata at mag-usisa pa ito. "Okay, I'll wait," pakli nito. Mabilis siyang nagtungo sa silid niya at doon ipinagpatuloy ang pag-iyak. Pakiramdam niya ay wala nang katapusan ang pagluha niya. Subalit nang maisip niyang naghihintay si Josh sa living room, kaagad niyang pinakalma at inayos ang sarili bago kinuha ang portfolio niya ng wedding dress designs. Nang balikan niya si Josh sa living room, saglit siyang napatda nang maabutan niyang abala ito sa pag-aayos ng mga magulong magazines sa ilalim ng coffee table. Bigla siyang nakaramdam ng hiya nang mapagtantong napakagulo ng unit niya. Mula kasi nang maghalughog siya ng gamit para hanapin ang sketchbook niya, ay hindi na niya iyon naayos. Wala man siya sa huwisyo para maglinis. "Hindi mo na kailangan na gawin yan. Pasensya na at hindi pa ako nakakapaglinis," aniya. Lumapit siya rito at inagaw rito ang mga hawak nitong magazines. "It's okay. Maliit na bagay lang ito," anito na hindi binitawan ang hawak. "No, nagpunta ka rito hindi para linisin ang bahay ko. So please, wag mo nang gawin yan," pagmamatigas niya. Nang subukan uli niyang kunin dito ang mga hawak nito, ay nawalan siya ng balanse. Ngunit bago pa siya bumagsak sa sahig, ay mabilis siyang nahablot ni Josh palapit dito. Dahil sa bilis ng pangyayari, mabilis din ang pagkapit niya sa leeg nito habang ang matitipunong braso nito ay nakapulupot sa kanyang baywang
upang alalayan siya. Nagkasalubong ang kanilang mga mukha. Saglit siyang natigilan. Hindi alam ang gagawin dahil sa matinding kaba na nararamdaman. Lalo pat dama rin niya ang mabilis na pagtibok ng puso nito. Habang magkalapat ang mga labi niya, ay mulat na mulat ang mga mata niya, kaya naman kitang-kita niya na nakatitig din sa kanya ang binata na tila pinag-aaralan din ang mukha niya. Nailang siya at natakot na mahalata nito ang totoong nararamdaman niya. Hihiwalay sana siya rito, ngunit ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang hapitin siya nito at halikan siya sa mga labi. She didn't know why she closed her eyes when she felt that kiss. The kiss was so warm and tender that once she felt it, she didn't want that kiss to end. Namalaya na lang niyang tumutugon na rin siya sa mga halik nito. I love you, Josh. I love you so much. Hinaplos niya ang mukha nito. Kung panaginip lamang iyon, ay ayaw na niyang magising. Stop it, Alex. He's going to get married soon. Masasaktan ka lang kaya tigilan mo na. Maawa ka sa sarili mo. Mabilis niyang itinulak si Josh palayo sa kanya. This is not right. Naghahabol ng hiningang sabi niya. Mabilis siyang tumaliko dito. Yeah, this is not right. I'm sorry. Narinig niyang tila malungkot na sabi nito. Muling kumirot ang puso niya. Bakit ba siya nagkakaganoon? Bakit ba sa dinami-rami ng lalaking mamahalin ay doon pa sa lalaking ikakasal na sa iba? Napakasaklap talaga ng kapalaran niya pagdating sa pag-ibig. Nang kumalma na siya, ay muli siyang humarap kay Josh. I'm sorry. It's my fault. Hindi na mauulit. Marami lang akong iniisip. Wika niya para mawala ang atensyon sa pagitan nila. Alam ko naman na marami kang iniisip ngayon. Pakli nito at tumingin sa kanya. Alam mo rin bang ikaw ang iniisip ko ngayon, Josh? Kung paano kita kalilimutan ng ganoon kadali? Alam ko ang pinagdadaanan mo ngayon, Alex. Kaya nga nandito ako para suportahan ka. Anito. Pumitlag ang puso niya sa sinabi ni Josh, pero masasaya siya kung sinabi iyon ng binata, hindi bilang isang kakilala lamang o kaibigan, kundi babaeng minamahal nito. Bakit ba hanggang sa huli ay umaasa pa rin siya sa wala? Mapait siyang ngumiti. Thanks. Pareho kayo ni Robbie. Salamat at nariyan kayo sa tabi ko. Aniya. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi iyon. Ayoko lang kaawaan ang sarili ko. Gusto kong ipakita sa kanya na masaya ako kahit hindi. Na hindi man niya ako mahalin, nandiyan naman si Robbie para mahalin ako. Pero hindi niya alam kung bakit kahit ang sarili niya ay tumutol sa sinabi niya. Mas nadagdagan lang kasi ang sakit na nararamdaman ng puso niya. Kung bakit tila dumilim ang anyo ni Josh nang mabanggit ang pangalan ni Robbie ay hindi niya alam. So, binalikan ka rin pala ng estupidong lalaking yon? Nakatiim bagang na tanong nito. Nang marinig ang huling salitang binanggit nito, ay bumalik sa alaala niya ang gabing iyon sa poolside, pero bakit ganoon? Sa halip na inis o galit ang maramdaman niya sinabi nito, tila natuwa siya. May nahimigan kasi siyang pagseselos sa tinig nito. Pero bakit naman siya magseselos, Aber? Hindi porke hinalikan kanya ay may gusto na siya sa'yo. Hindi siya sumagot. Bumuntong hininga lang siya. Huwag na lang natin siyang pag-usapan, Josh. Total naman, ibang ipinunta mo rito, hindi ba? Tila hirap na saad niya. Iaabot sana niya ang brochure niya ng wedding dress nang magsalita ito. Actually, I came here because of him, he said seriously. Nakakunot noong tumingin siya rito. What do you mean? Anong kinalaman ni Robbie sa pamimili mo ng wedding dress para kay Kay? Tanong niya. Sunod-sunod na umiling ito. Hindi ako nagpunta rito para sa wedding dress ni Kay. Hayaan mo siya ang mamili para doon.
Seryoso pa ring saad nito. I don't understand. Kailan ba ang kasal ninyo? Ganoon na lamang ang pagkunot ng noo nito. What? Ang sabi ko, kailan ang kasal ninyo ni Kay? Tanong uli niya. Ngunit bago pa ito makasagot ay sunod-sunod na tumunog ang doorbell. Doon na tuon ang atensyon niya. Kaagad niyang tinungo ang pinto at binuksan iyon. Alex, I have something important to tell you. Kaagad na sabi ni Robbie pagkabukas niya ng pinto. Tila galing ito sa pagtakbo dahil hinihingal at pinagpapawisan pa ito. What happened to you? May humahabol ba sa'yo at hinihingal ka ng ganyan, Robbie? Tanong niya sa dating nobyo. Sa halip na sumagot ito ay tiningnan nito si Josh. Pagkatapos ay muling bumaling sa kanya. Pwede ba kitang makausap ng sarilinan? Tumingin siya kay Josh. Okay lang ba? Tumango ito at lumabas na ng unit niya. Pagkaalis ni Josh ay may iniabot si Robbie sa kanya. Ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makita kung ano iyon. My sketchbook! Matagal ko nang hinahanap yan. Tama ang hinala ni Yen, ikaw nga ang kumuha. Pero bakit Robbie? Tanong niya nang mapasa kanya ang matagal na niyang hinahanap. Hindi na niya ito nagawang papasukin sa loob dahil sa matinding kuryosidad. Gusto na niyang marinig ang isasagot nito. I'm sorry Alex. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kasalanan ko kung bakit ka nagdurusa ngayon. Patawarin mo sana ako. Hirap na saad ni Robbie. Sunod-sunod siyang umiling. Hinakabahan siya pero natili siyang kalmado. Hindi kita maintindihan. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat, Robbie. Hinawakan nito ang mga pisngi niya at matagal na pinakatitigan. Ramdam niya sa mga titig nito ang matinding pagsisisi. Mahal na mahal kita, Alex. Pero nagawa kong magtaksil sa iyo at saktan ka. Hindi ko mapatawad ang sarili ko habang nasa malayo ako at alam kong nagdurusa ka. Kaya bumalik ako para itama ang lahat. Napakabuti mong nobya sa akin at nagpapasalamat ako dahil naramdaman ko noon ang pagmamahal mo. Maluha-luhang sabi nito. Nag-umpisa na ring tumulo ang mga luha niya dahil naramdaman niya ang sinseridad sa mga sinasabi nito. Robbie still loved her. Natitiyak niya iyon. Robbie, tell me exactly what's going on. Hindi kita maintindihan. Aniya sa pagitan ng pagluha. Kung sasabihin ko ba ang lahat sa'yo, paniniwalaan mo ako? Tell me Alex, all I want is your trust. Mahal na mahal kita at ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito, Robbie said. Tell me you trust me. Please, Alex. Sunod-sunod siyang tumango. Yes, I trust you, Robbie. I still trust you, sagot niya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Maya-maya ay humiwalay din kaagad. Nagsimula na rin itong magsalaysay. Jam Ramirez was the one who planned this. She was my ex-live-in partner when I was in the States. 2 years ago, humiwalay ako sa kanya dahil nalaman kong matagal na pala siyang may sakit. She checked herself into rehab when she was a teenager because of drugs and alcohol and was even diagnosed for mild psychiatric disorder. Kaya anumang sandali ay maaaring bumalik ang sakit niya. Delikado ang taong iyon. Ang totoo, hindi ko naman siya minahal. Aaminin kong ginamit ko lang siya dahil sa kayamanan niya. Kailangan ng family ko ng malaking halaga noon dahil malaki ang utang nila sa bangko at kahit labag sa loob ko, gumamit ako ng tao. Akala ko ay wala ng problema sa amin na magkahiwalay kami dahil isang araw pa lang ang nakalipas ay may ibang lalaki na siyang kinakasama. Ang buong akala ko ay pinalaya na niya ako pero mali pala. Bumalik siya at hiniling na magkabalikan kami. Nabalikan ko siya. Tumanggi ako dahil ikaw ang mahal ko at malapit na rin tayong magpakasal noon. Pero matigas siya. Desperado na siyang balikan ko siya
Kaya ginamit niya ang kayamanan at kapangyarihan ng pamilya nila at nabaon uli sa utang ang pamilya ko. At ang tanging paraan para maisalba iyon ay hiwalayan kita at balikan siya. She blackmailed me. She forced me to leave you or else my family would suffer. Alex was horrified and too stunned to speak. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Iyon ang totoong dahilan, Alex, kaya kita iniwan. Ayokong magdusa ang pamilya ko dahil sa kasalanan ko. Naghihiganti sa akin si Jam at pati ang pamilya ko ay dinadamay niya. Nag-aalala ako na pati ikaw ay madamay rin at hindi nga ako nagkamali. She wanted to steal your name as a famous designer. She was too obsessed with me. Ang akala niya ay matututuhan ko siyang mahalin dahil lang sa nakuha na niya ang isa sa mga napagtagumpayan mo. Kaya nang malaman niyang bumalik ako sa'yo, gumawa siya ng drastic move. Nalaman ko na inutusan niya ang isang empleyado sa condo unit na ito para nakawin ang sketchbook mo. Mapapatunayan natin iyon sa pamamagitan ng CCTV, kaya alam kong ikaw ang mananalo sa kaso na isinampa niya laban sa'yo. Saad nito. Oh my God! Hindi ko alam na ganun pala ang nangyayari sa'yo, Robbie. I'm so sorry dahil pinaghinalaan kita na ikaw ang kumuha ng sketchbook ko. It's okay. Hindi naman kita masisisi. Ang buong akala ko nga ay galit ka sa aking pagbalik ko. Pero mabait ka pa rin. Tinanggap mo pa rin ako, kaya ang gusto ko lang malaman kung mapapatawad mo ba ako sa lahat ng ginawa ko sa iyo, Alex. Anito na hinawakan ang mga kamay niya. Sunod-sunod siyang tumango habang lumuluha. Of course, kahit minsan ay hindi ako nagalit sa iyo. Masama lang ang loob ko dahil hindi ko pa alam kung bakit mo ako iniwan, pero ngayong nalaman ko na ang lahat, hindi kita kailangang patawarin dahil wala ka namang naging kasalanan. Actually, masaya ako dahil alam kong minahal mo ako at mahal mo pa rin ako hanggang ngayon, Robbie. Aniya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Thanks, Alex. I'm so happy to have you. I'm the luckiest man on earth to have you. I love you so much. Wika nito habang yakap pa rin siya. Robbie, I need to tell you. Hindi na natapos ni Alex ang sasabihin niya nang may nagsalita ng malakas sa likuran nila. Robbie! You traitor! Malakas na sambit ng isang babae. Kapag kuwan ay tila may malakas na puwersa na tumulak sa kanilang dalawa. Kasunod niyon ang malakas na pagputok ng baril. Ang akala ni Alex ay panaginip lang ang lahat, pero naramdaman niya ang malapot na likido na nakapa niya sa likod ni Robbie. Bumitiw ito sa pagkakayakap sa kanya at bumulagta sa sahig. Robbie! Malakas na tawag niya. Nakita niya ang babaeng tumakbo palayo ng unit niya. Namukhaan niya ito. Hindi siya maaaring magkamali. Si Jam Ramirez iyon. Ilang beses na niya itong nakita sa mga magazines at balita sa TV dahil sa kasong isinampa nito sa kanya. Hindi niya alam ang gagawin kung paano niya dadalhin sa ospital ang dating nobyo. Hanggang sa may biglang bumuhat kay Robbie. Pag-angat niya ng tingin ay nakita niya si Josh. Hindi pala ito umalis. Marahil ay nasaksihan nito lahat ng nangyari. Sumunod siya rito sa pagsakay sa elevator habang buhat-buhat nito si Robbie. Ano nga kaya ang sasabihin ni Josh at nagpunta ito sa unit ni Alex? Magawa kaya niya itong sabi? Gayong na aksidente ang dati nitong nobyong si Robbie? Abangan natin sa susunod na kabanata.